May I invite you again to stand, if you may, as we read our text sa hapon na ito in Psalm 84, the whole chapter. It says here, this is the word of the Lord. How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts. My soul longs, yes, faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. At your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Blessed are those whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. As they go through the valley of Baca, they make it a place of springs. The early rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. Behold our shield, O God. Look on the face of your anointed. For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk uprightly, O Lord of hosts. Blessed is the one who trusts is in you. May the Lord add blessing to the reading and hearing of God's word. Shall we pray? Lord, we thank you indeed as we gather this afternoon. Lord, just like what we will learn today from your word, our prayer indeed is that we will be eager to really see you today, to be in your presence. Teach us, O Lord, to appreciate our time together every Sunday to worship you, O Lord. We ask indeed that by your Holy Spirit, you will display your power through your word. We pray this in Jesus' name. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Yeah, happy Lord's Day po uli sa bawat isa. At yun po ay, yes, malugod na pagbati din po. Kasama ko at least with the Christian Life Church of Lipa City. Nais po namin kayong, I'm grateful na tayo po ay naririto magkakasama. Nakapunta po kami dito sa church nyo. At isa nga pong pribilehiyo na tayo po ay nagsasama-sama sa bawat araw ng linggo, the Lord's Day, para sambahin po talaga ang ating Diyos. At isa pong katotohanan, sabihin po natin na isang aspeto ng tawag sa atin ng Diyos bilang iglesia ay ang tawagin ang buong sangkatauhan o kaya ay ang buong bayan, kahit po ng Batangas City, na talaga pong sambahin natin ang tunay na Diyos. It's really a privilege that we will gather together to give God the worship that He deserves. Yun nga po, ang atin pong mensahe sa hapon na ito ay pinamagatan nating seeking such worshipers base po sa ating teksto in Psalm 84. If we will understand what we will learn today, itong about our sermon, the central message, ang sentrong mensahe nito ay, true believers are such worshipers marked with great longing to be with God, growing in faithfulness. The true believers are such worshipers marked with great longing to be with God, growing in faithfulness. Makikita po natin dito at least ang masasabi nating mga katangiang ipinapamalas ng mga ganito pong mga mananampalataya. In verses 1 to 7, I called it, first mark is that they are desperate to be with God. It's so evident sa mga pananalita po dito sa awit na talaga pong naghahangad itong manunulat na ito na makasama po talaga ang Diyos. At pangalawa po, in verses 8 to 9, I called it, second mark is they pleads for communal blessing.
They are pleading or they pleads for communal blessing. Later on, makikita po natin dito na nagbahagi po ng panalangin, ito pong manunulat doon po sa hari ng Jerusalem. Na siya po ay matututunan po natin later that he is also after the community. Yung pagpapala sa pamamagitan po ng hari ng Jerusalem. And third, in verses 10 to 12, I called it persevering in faithfulness. Persevering in faithfulness. Nasa kabila po ng marahil wickedness in the world, ito pong manunulat dito ay nagkakaroon po ng kakontentuhan na mas masaya pa siya na sa isang araw ay naroroon siya sa templo na sambahin ang Diyos kaysa sa libong araw na kasama na siya ay namumuhay sa mundo na puno ng kadiliman. It's really a privilege, and after all, he is growing in faithfulness. Sabihin natin sa kanyang pamumuhay because of that longing to the Lord. Yung sabi nga po dito, no good thing does he withhold from those who walk uprightly. And blessed are those whose trust is in you. So simulan po natin. Actually, meron po ako mga keywords lang din po dito. For the kids, I understand. Una po ay probably press on. You press on to be with God. Second is plead. And then third is persevere. Persevere. Una po, tingnan po nga natin ang verses 1 to 7, which is desperate to be with God. Ito pong awit na ito, mapapansin po natin na meron pong acknowledgement, sabihin po natin, sa sons of Korah, na kung saan, well, they are from the lineage of Levites, pero sa ganito pong klase ng sulat, hindi po natin sa isang komento, hindi po masasabi na ito po ay nangyari, na kinakanta nila ito prior the exile period. Kasi po, napaka-personal po nitong sulat na ito. Hindi po kasama yung, sabihin natin yung perspective na nakasama yung community na naghahangad na makasama ang Diyos. Mapapansin po natin dito na meron pong individual na nagsusulat bilang awit sa Diyos na ang tila, ang makikita po natin sa larawan dito, siya po ay naglalakbay patungo sa templo, which is nasa Zion, which we all know. Let's say, doon po kinakatagpo ng Diyos ang kanyang mga hinirang na tao para makasama at siya po ay masamba. At itong taong ito ay mapapansin din natin na binanggit po niya dito yung Valley of Baca at sinasabing early rain na marahil sa punto na siya ay naglalakbay patungong Zion, na-experience niya itong ulan na ito in the Valley of Baca, which is a dry land, at tila siya po ay napapalakas dahil po sa pagnanais niya sa Diyos, which tells us probably na ito pong manunulat na ito ay patungo sa templo sa panahon na meron pong pista sa Jerusalem during the fall season because of the early rain na sinasabi po dito. Pero sa paghahangad po niya na makapiling ang Diyos sa templo, siya po ay masamba, lumalabas na along the way, nagkakaroon din po siya ng lakas. Although the satisfaction surely is fully experienced in the temple, along the way, nararanasan niya na ang presensya pala ng Diyos ay hindi lang basta nasa templo, kundi even through the journey. And the full expression of that, the full experience of that presence, yung climax ay nasa templo. Yun po yung makikita po natin at least dito in the whole psalm. Sabi po sa una in verses 1 to 4, "How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts! My soul longs, yes, even faints for the courts of the Lord. My heart and flesh sing for joy to the living God. Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young.
at your altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise. Ito pong manunulat na ito ay hindi lang basta sabihin natin na nagsasabi na gusto niya pong makasama lang ang Diyos. Buong pagkatao po niya ay na-describe dito sa mga salitang ito. His soul, his heart, his flesh is really longing to be with God. Na hindi po basta templo lang ang kanyang pupuntahan, ang Diyos mismo ang kanyang pupuntahan, at nagnanais po siya na makamanahan sa presensya ng Diyos. In his whole being, he is even, sabi dito, even faints for the Lord. Actually, nananabik din po yung expression na iyon. Nananabik po siya sa Diyos. Sa tindi ng kanyang pananabik, tila sa pagbanggit po niya ng imahe ng mga Maya o kaya sparrow, na nagkakaroon ng pribilehiyo sa mga altar, malayang nakakapunta sa templo, puti pa sila, tila ganun po ang sinasabi niya, nakakatungo sila sa presensya ng Diyos kumpara sa sino man na hindi nagkakaroon ng ganung pribilehiyo. Nagkakaroon po siya ng tila kainggitan sa mga ibon na iyon na mapalad silang nakakatuloy sa templo mismo. Kailangan po nating maunawaan na sa kabila ng kabanalan ng Diyos, we have to understand, I like how we are preparing ourselves as we begin our worship, that we are really approaching God. We seek to honor God even in our punctuality. Dito po sa ini-impress po natin dito sa iglesia, dahil po we are meeting a holy God. We understand that He is holy, pero siya po ay nagbigay ng pribilehiyo na bagamat siya ay banal, gumawa siya ng paraan na makatagpo niya pa rin, maka-fellowship ang kanyang mga nilikhang tao o kaya yung mga hinirang na tao sa kabila na hindi po tayo basta makaka-approach sa Kanya. Nagbigay po siya ng kaparaanan as we can see in the narrative of the Scripture that we have been separated after the fall, but in His plan, unti-unti in raising up the nation of Israel, kasama po sa plano niya ay maitayo yung templo. Na temporarily throughout the wilderness is just a tabernacle. Na gusto niya pa rin makatagpo ang mga hinirang niya, makasama ang kanyang mga hinirang na tao. Gumawa siya ng paraan dahil gusto po niya makatagpo talaga ang mga mananampalataya. Pero mapapansin po natin kung gaano kabanal ang Diyos na hindi po siya basta makikitagpo sa atin. That's why the location of the temple in Zion is very crucial to the point that when they were conquering the land of Canaan, kailangan talagang linisin yung lugar na yun. Kahit po sugpuin yung mga tao na pagano during that time to conquer their enemies. Because I will dwell with you in this land. And especially, pag natayo yung templo, may alay yung mga tamang sakripisyo. And then, I will be pleased in all of this. You should know that I am holy. Sinasabi po niya yan patuloy sa kanyang mga sinasabi. And also, itong manunulat dito, although sa ESV, ang translation po nila, O Lord of Hosts, I think in other versions, Lord Almighty, pero dito po, ang magandang translation ay Lord of Hosts, which is a host of army. Yung Lord of Hosts, at least in other texts, is a name used whenever the Ark of the Covenant will be mentioned. Ark of the Covenant of the Lord of Hosts, which we know that the Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. This tells us that the usage of the name Lord of Hosts is really intentional, na ang Diyos ay gustong makamanahan sa templo at makasama ang kanyang mga hinirang na tao, minamahal na tao, sabihin din po natin. Ang pananahan ng Diyos sa tabernakulo man, yes, in yung unang mga setup,
o sa templo o kahit sa buong Israel, yes, ay hindi po basta-basta. Nabanggit ko na nga po yung paglilinis na kinakailangan. Pinapahiwatig lamang rito na isang natatanging pribilehiyo na makasama ng tao ang buhay na Diyos. Sabi po dito, the living God. Isa pong pribilehiyo na tayo po ay talagang manahan sa kanyang presensya. Especially, we are really meeting the Holy God. Sabi pong sunod, sa verses 5 to 7, let's read. Blessed are those whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion. As they go through the valley of Baca, they make it a place of springs. The early rain also covers it with pools. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Pinapahayag rin dito po sa larawang ito na ang pusong nagnanais ng husto na makapiling ang Diyos sa templo ay tila nagkakaroon po ng lakas. Iba yung lakas. We can say this is a divine strength. God is supplying this kind of strength na tahakin ang anumang hirap na pagdadaanan tungo sa templo gaya ng Valley of Baca. And I'm not sure, pero lumalabas po, hindi po ma-locate kung saan po ito, pero this seems like a dry place. Can you imagine, when they pass through the Valley of Baca, they are suggesting an image na because there's so much longing for the presence of God, the early rain ay nagkakaroon ng rain at tila napapalakas sila. Ayoko po sanang gamitin yung ilustrasyon na ito, pero kami po ay sa totoo lang, ang church po namin ay nasa Lipa City, pero kami po ay nasa Binyan, Laguna. And every Sunday, we travel that far. The Lord is sustaining us because there's really that joy to come before the Lord to gather with His people. Hindi lang naman po Sunday because as a pastor, I go also there, let's say, on weekdays. Somehow, I'm trying to have a me time, and I'm driving for sure. Lord, grabe pala itong travel na ito, and surely my family is thinking about my driving, my fellow church mates, of course, are laging pinapanalangin yung travel na yun. Pero I think it's really worth it that every Sunday at least, we will travel that far because hindi po natin maipagpapalit yung panahon na tayo'y makamanahan sa presensya ng Diyos kasama ang kanyang mga hinirang na tao. Appointed place also, mamaya matututunan po natin. And I may say, the Lord is truly faithful to supply that kind of strength, the joy. Sabi nga, the joy of the Lord is our strength. Na talaga pong, yung pagnanais sa presensya ng Diyos is really something that causes us to go through all of this. Ang pananahan ng Diyos sa Israel ay patuloy nga po na tapat ang Diyos na ang sino man na every time that there will be this kind of feast, the Lord is supplying such strength to the pilgrims na tinatawag. Lumalabas na kahit sa daan pa lamang, patungo sa templo, napapalakas po ang sino man na patungo sa kanyang presensya. Masasabing natututunan ng manunulat na ang presensya ng Diyos ay hindi lang mismo sa templo, sabi po natin kanina mararanasan, kundi kahit sa pagtungo pa lamang. It seems that he's learning that the Lord is with him in the journey. Bagamat ang salmo ay nakatuon pa rin po na nasa templo yung presensya ng Diyos. What we can say sa makatuwid, pinapahayag rito ang katotohanan ng higit na kahalagahan ng pagnanais sa presensya ng Diyos kung saan niya itinakdang manahan pati sa anumang lakbayin natin sa buhay. In other words, we have to appreciate the importance of the presence of God. We have to really seek or be grateful that God has given us the privilege
to really be with Him. Kung saan man niya itinakda na siya ay manahan. Because all of us cannot go to Zion if that's the only place na kung saan mananahan ang Diyos. Later on, we will learn that the time has come. Sasabihin ko na rin po na talagang it's no longer in this mountain or in that mountain pwedeng sambahin ang Diyos. But because of Jesus Christ and the Holy Spirit, every time we gather as His people, the Lord is with us. The Lord is with us. Ayan po, ano? So, first mark is that these people are desperate to be with God. Pangalawa po, pleads for communal blessing in verses 8 to 9. Now, pagdating po dito, sa verses 8 to 9 ang sabi, O Lord God of hosts, hear my prayer. Give ear, O God of Jacob. Behold our shield, O God. Look on the face of the anointed. That word is pertaining to the kings, which are the anointed ones na tinatawag. Kaya po, ang sinasabi, ang lumalabas po rito, naghahandog po ng panalangin yung manunulat doon po sa hari ng Jerusalem, which is, lumalabas po, kortesiya pala po nila yon, na sa kanila pong paglalakbay, maghahandog po sila ng panalangin sa mga hari. Pero ang ganda po nung ganong klaseng, suggestion that you offer a prayer to your king because we need to ask for God's blessing na mapasa mga hari ang pagpapala ng Diyos because they are the ones na ginagamit para pangunahan ang ating komunidad o kaya ang ating bayan. Bahagi sa salamong ito ang paghahandog ng panalangin sa mismong hari ng Jerusalem na karaniwang, again, kortesiya sa mga tumutungo roon. Ngunit, bukod sa simpleng gawain na iyon, kinikilala ng mga tao ang mga hari na ekstensyon ng otoridad ng Diyos bilang tunay. Ang Diyos bilang tunay na hari. God being the real king, the earthly kings are the extension of God's authority and governance. I think you are in the letter of Paul to Timothy. At sinabi po doon na, if I'm not mistaken, to pray for your leaders or for those who lead the land. And we will learn there na yung importansya na kahit nga po itong mga komunidad ng mga mananampalataya ay nagnanais na mapagpala yung kanilang bayan. Kaya po yung sinasabi dito na shield ay actually the image also of the kings, na sila po yung mga protector. Pero ultimately, God Himself is the shield na sinasabi po dito ng manunulat. Behold our God, behold our shield, or O God, look on the face of your anointed. Masasabi pong pinapamalas rito na ang mga nagnanais ng husto sa presensya ng Diyos, we are longing, let's say for the believers who are longing to be with God, hindi lang po nila gustong sarilihin yung presensya ng Diyos, if I may say, they want this presence of God to overflow to the community. Na nais ng mga taong ito na talagang makilala nila ang Diyos at lalong-lalo na sambahin ang tunay na Diyos, masamba ang tunay na Diyos. Bilang komunidad ng mga mananampalataya, ito po ang dapat nating maunawaan rito, naway magkaroon rin tayo ng sinserong hangarin na pagharian ng Diyos ang ating sinasakupan. If not the whole Batangas City, at least in our community here or wherever we are living. Magkaroon tayo ng hangarin na paghangarian ng Diyos ang ating sinasakupan sa pamamagitan ng kapahayagan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng proklamasyon ng mabuting balita na kay Jesus ang tunay na kaligtasan at pag-asa ng buhay. At siya ang tunay na Diyos na dapat sambahin, itanghal ng bawat nilalang.
kapahayagan ng Ebanghelyo na naghatid ng higit nilang kabutihan. Their highest good is in Christ Jesus, who is the gospel himself. Kaya nga po sabi ni John Piper, and probably you know, missions exist because worship doesn't. Nagkakaroon ng misyon na abutin ang partikular na lugar dahil hindi nag-i-exist yung totoong pagsamba sa Diyos roon. We are here to call our community to really see the Savior, see our Lord, at maialay sa kanila ang buhay na talagang tunay na pagsamba sa Diyos. Kailangan ng ating komunidad na sambahin ang tunay na Diyos bilang tunay na pagpapala ng buong sangkatauhan. Ang Diyos na siyang tunay na pagpapala ng buong sangkatauhan. Those are not really mentioned here, but at least in understanding that we ought to give a prayer for the kings, the leaders, at least dito po, we are thinking actually about our whole people in our community. So una po, muli, unang marka ay desperate to be with God. Pangalawa, pleads for communal blessing. And last, in verses 10 to 12, I called it, or it is about persevering in faithfulness. Sa huling bahagi, dito po sa verses 10 to 12, let's read, "For a day in your courts is better than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you." Ito po yung panapos po man na masasabi ko na kinumpleto ng manunulat ang tunay na saysay ng pagnanais sa piling ng Diyos. Natatagpo ang sapat ang Diyos ng sino mang tunay na sumasamba sa Kanya. It shows here na nasasatisfy po ang mga tunay na nagnanais sa Diyos na tila sapat na ang Diyos sa lahat ng bagay eh. Kumpara sa anumang bagay na pwedeng magbigay ng comfort sa atin, this psalmist or the psalter here is expressing such satisfaction in the Lord. To be with the Lord is enough for him. Nanaisin ng mga ganitong mga mananampalataya na makapiling ang Diyos sa kanyang bahay-sambahan. Talagang they are longing to be in the temple, at least in their context, because they really want to be with God. Na kahit isang araw na maging bantay lang daw po siya sa pintuan. A doorkeeper. Probably these are the people who opens the doors, the door for the people who enters the temple. Sapat na sa kanya yung ganong mababang posisyon, sabihin po natin, para lang siya ay laging nasa templo. Compared to other tasks na marahil comfortable to some people, yet they're living in the wicked world. It's better for him to be in the courts of the Lord at least for one day, even to be a doorkeeper, than to dwell in the tents of wickedness. Sabi po niya dito. Pinapahayag dito, nararapatin ng mga totoong nagnanais sa Diyos na gawin ang pinakamababang tungkulin sa templo, kahit sa limitadong araw lamang, basta't makapiling niya ang Diyos kaysa mamuhay sa layaw, sa pleasure ng maraming araw sa mundong puno ng katiwalian. That satisfies him. And even for us, let's say, tayo po ay namumuhay, of course, sa mundo. And most of us, for us ministers, let's say, we're not that privileged because sabihin natin, yes, kasama namin ang pamilya namin, ang ibang mga mananampalataya sa ibang araw na binabahagian ng salita ng Diyos. And some of us who are not full-time workers will go to the corporate world or will go to their
businesses, let's say, and encountering the people. Ang punto po rito ay, there's that such kind of longingness na talagang pagdating ng araw ng linggo or araw ng pagtitipon ng mga mananampalataya, ang tunay na naghahangad sa presensya ng Diyos ay talagang nanaisin na pumunta sa pagtitipon na yun dahil it is really far better than any other days in our lives na alam po natin we are truly exhausted. If not physically, even emotionally, and in our whole being. Other believers are contesting na yung sinasabing fourth commandment, if I'm not mistaken, or fifth commandment about the Lord's Day, to keep the Sabbath holy, ay hindi naman talaga moral law yun eh. Na kahit ng ibang tao ay hindi naman nangangailangan na sumamba sa Diyos bawat linggo. Well, if we will ask the people, kaya niyo bang mabuhay ng walang pahinga? Kaya niyo bang mabuhay na wala kayong araw na nare-restore yung buong pagkatao niyo para kayo ay magpatuloy sa buhay? I think that even machines need rest so that they will function well. How much more people na kung hindi tayo magkakaroon ng kapahingaan, hindi man pisikal, pero araw na talagang gusto lang nating manahan sa presensya ng Diyos. The truth is, all people needs to be with God, even at least for one day. That's something that we should long for. Something that hindi na dapat yun parang normal lang sa atin in a sense na we're just going through it. But it is something that after Sunday, we're longing again for the meeting of the Lord together with His people here, wherever we are meeting. Binibigyang diin dito na ang mga nagnanais ng husto sa Diyos ay namumuhay ng tapat sa Kanya na siyang tunay na pag-asa sa buhay o gabay at sanggalang. He is, of course, our shield, na sinasabi pa rin po patuloy dito a sun. Other interpretation are saying sun is a light, nagbibigay ng gabay. Others are, magandang balita, Biblia, tinranslate nila na pag-asa. Sun being a hope. So, lumalabas na ang sino man na magpapatuloy na mamuhay para sa Diyos sa kabila ng kaguluhan dito sa mundo, ay sabi, ang Diyos ang matututunan nilang pag-asa talaga sa buhay na ito, na patuloy nilang hahangarin, at siya ang magiging protektor nila sa buhay. In other words, it also, hinuhubog po tayo na maging tapat sa Diyos. Every time we long to be with God. Pinapatotoo lamang na dumadaloy ang matyagang pagsamba. I like that wording. Nagpe-persevere na pagsamba. Persevering kind of worship sa Diyos. Sa sino mang namumuhay sa kanyang katuwiran at karangalan. Kasi po, ang sino man na talagang namumuhay ng may tamang integridad sa Diyos, sisikapin po niya na talagang masamba ang Diyos. Magpupursige na maluwalhati ang Diyos physically. Ito po, no, isa pa nga po na later na siguro na-excite ako dun sa dulo, pero sa madaling salita, ang mga nagpupursiging mapapurihan ang Diyos ay ekspresyon lamang ng mga pusong nagtitiwala ng husto sa katapatan ng Diyos. The worship of God in His place is simply an expression ng katapatan ng taong iyon sa Diyos. That's why you will seek to really worship the Lord. Nakita natin sa teksto ang tatlong katangiang ipinapamalas ng mga taong sumasamba sa tunay na Diyos. Una, they're desperate to be with the God, verses 1-7. Second, pleads for communal blessing, 8-9. And third, persevering in faithfulness, verses 10-12. And nagsasabi ring press on, plead, and persevere.
Dito po, I think yung direksyon po na makikita natin dito ay yung isang tao na naghahangad na makapiling ang Diyos. Makikita po natin na sa isang banda, ang katotohanan ay, ang Diyos din ay merong direksyon na siya ay naghahangad, na siya ay masamba ng kanyang mga hinirang na tao. Na sinabi ni Jesus in John 4:21 and 23, "The hour is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. The hour is coming and is now here," as Jesus is speaking this truth that is happening, "when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth, for the Father is seeking such people to worship Him." Ang katotohanan ay, meron pong mga mananamba o kaya mananampalataya na talagang ninanais ng Diyos. Who are worshiping in spirit and in truth. Nangyari po yung kaganapan na sinasabi ni Jesus dun sa Juan 4:21 nung tayo ay abutin ni Jesucristo, who dwelt among us, nung lalo na nung inialay niya ang kanyang buhay, nakamtan para sa atin ang malayang pagsamba. The veil was torn. We are able to draw near before God by the Spirit as well. Tayo po ay malayang nakakasamba direkta sa ating banal na Diyos. At hindi na tayo kailangang tumungo sa isang templo lamang na nandoon lamang nananahan ng Diyos. Nagkaroon po ng katuparan ang nais ng Diyos na tayo ay katagpuin niya. Wherever the Lord also chooses to dwell, especially in the gathering of the saints. Hindi nangangahulugan, ito po yung gusto kong sabihin kanina, hindi nangangahulugan na hindi na kailangan ng bahay-sambahan. Therefore, kasi hindi na kailangan yung place pala. Kasi wherever God is, or wherever we gather, yes, andun po ang Diyos. Pero ito po nakuha ko po ito kay Gerhardus Voss na ang sinasabi niya, we are not humans na ang composition natin ay soul lang, na pwede na nating basta makapiling ang Diyos. We are people, embodied people actually, embodied persons na may physical po tayong aspeto. Na ang sinasabi niya, therefore, it is still essential that there should be a place of worship. There should be a place where we will gather together, where God will meet us. Hindi man po katulad ng templo sa Jerusalem, pero hindi na po yun yung saysay ng pagsamba. Yun ay yung mga tamang sakripisyo. It was made possible because of Jesus Christ that we can now draw near, even though we are sinners before God. At nais ko pong magtapos dito po sa sinabi ni James Mays, and I cannot escape whenever I quote someone from the text na pag-aaral, it's something na kailangan po nating marinig. Sabi po niya dito, God is everlasting. Everlasting, He lives in every generation up to the end. But He has His appointed times. Hindi lang siya nakikipagtagpo sa panahon ng mga Israelites o sa panahon ng nandito si Jesus. Siya po ay patuloy na nakikipagtagpo kahit sa ating panahon. He is an everlasting God. God dwells in heaven, but He has a place on earth. We go not merely to this place, we go to God. Every visit to a temple or church or meeting of believers is in a profound sense a pilgrimage. Na talagang naglalakbay tayo para sa isang magandang pagtagpo na iyon. It's a pilgrimage journey. Kahit po sa simpleng pagtungo lang sa lugar na ito. It's a holy journey na sinasabi. We go not just for practical or personal reasons, we go theologically.
Tumutungo tayo dito because alam natin kung sino talaga ang Diyos. We really have that high sense of understanding of who God is. And that's how we go here every Sunday or every time we gather together. Kaya naisin mong makatagpo ang Diyos, hindi lang of course every Sunday, pero araw-araw saan ka man nananahan. Pero ninanais rin ng Diyos na siya ay iyong katagpuin para papurihan sa kanyang bahay-sambahan kasama ang kanyang kawan o kanyang katawan, the church, the body of Christ, ng isang lokal na kongregasyon para sa pagpapalang mararanasan mo lamang sa pagtitipong iyon. Sa isa nga pong ministro, sinasabi niya na yung mga laging pumupunta on the Lord's Day, sila yung mas lagi nakakatanggap ng pagpapala kasi that's where they get to pray, of course. That's where they get to sing the truths of God. That's where they get to confess their sins. For some people who has that kind of part in their liturgy, na lagi silang natututo na ganun yung mga practices. And when they go out, nai-inherit nila yon, another Sunday, mapapractice uli nila yon. Nandun lang mangyayari yung mga bagay na yun na maraming na tayong natututunan every time we gather. Naway mapagtibay tayo patuloy ng mensahe sa atin sa hapong ito. Again, the true believers are such worshipers marked with great longing to be with God, growing in faithfulness. O kaya'y seek and worship the Lord always. Let us pray and let's prepare our hearts as we participate in the Lord's Supper. Lord,